Kalat na kalat ngayon sa social media ang post ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na may caption na "We are one." Kumalat kasi sa social media ang balibalitang lulusubin daw at papasukin ng Marcos administration ang headquarters ng Iglesia ni Cristo. Isang hudyat na lamang daw ang hinihintay. Nakahanda na ang buong Iglesia ni Cristo. Ayon pa sa post na nagngangalang Lay Flores. Isang hudyat lang, magkakaalaman ang lahat kung ano ang pasya, yun ang masusunod. We are one, one faith, one purpose, one body in Christ. Saan nga ba nag-ugat ang lahat ng ito? Ayon kasi sa post ng Demokrasya Philippines, ang post na ito ay noong May 16 pa, 2026. Ang sabi dito, bato nagtatago sa main office ng Iglesia ni Cristo sa Central Avenue sa Quezon City. Usap-usapan ngayon sa social media ang post ng political content creator na si Pebbles Talaquera na kasalukuyang nagtatago si Bato de la Rosa sa Iglesia ni Cristo main office sa Central Avenue sa Quezon City. Ayon kay Pebbles, mga opisyal ng Iglesia ni Cristo ang nagtakas kay Bato sa Senado matapos ang naganap na putukan noong gabi ng May 13, 2026. Ito yung post ni Pebbles Talaquera. Confirmed. Kaya tahimik si Marcoleta at gusto niya na pwedeng bumoto through virtual kineso. Ingat, Iglesia ni Cristo. Baka kayo mabunot ng taong bayan. Dami niyong kalokohan. Religion ba kayo? Nakialam na naman ng INC. Kanina pa kayo reported. Kaya nga sabi ko ilabas yung CCTV. Sinakyan ni Robin. Di sila aalis nang walang backup. Sorry kayo. Nakita kayo ni Cameron Diaz. Nakasakay sa police mobile. Dapat sa kulto na to maimbestigahan. Saka yung DIR Rivera sa BJMP camp, bagong diwa na INC. Diba dapat retire ka na last year pa ng November? Bakit di ka pa pinapalitan? Paldo ba? At bakit puro INC ang director ng BJMP? Anong meron? Sa Iglesia ni Cristo ba ang BJMP? Robin, sabi ko sa'yo, hindi ka pa panalo. Nasinundan pa ng screenshot na message daw ang sabi, may info ako, legit source. Nasa INC si Bato sa Central. Sinakay siya last night using police mobile going to Central. Confirmed. Nung first day ng kaguluhan, puro hitman ng Iglesia ni Cristo ang nasa labas. Nagpadala sila ng 60 katao. Utos ng 01 ng Quezon City at Manila. At ayon nga sa post ng Philippine Defense Forces Forum, this is the police vehicle SNB 1767 that was reportedly part of the convoy seen departing from the Senate building before dawn today. The senators allegedly in the convoy were Senator Robin Padilla and Senator Ronald De La Rosa, who escaped from Senate custody. Mukhang ito yata yung pinag-ugatan na pinalabas ni Pebbles Talaquera na parang nasa pangangalaga ng Iglesia ni Cristo sa Senator Bato de la Rosa. Kaya siguro kumalat yung bali-balita na papasukin ng Marcos administration ang headquarters ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga naman, hindi na nila mahagilap ng Marcos administration kung saan man nagtatago si Senator Bato. Pero alalahanin natin, malaki makapangyarihan ng Iglesia ni Cristo. Baka matatandaan natin na minsan nang kinalaban at pinabagsak ang Iglesia ni Cristo ng ilang presidenteng nagdaan. Ngunit hindi nila matibag-tibag. Ayon pa nga sa kataga ni Ferdinand Marcos Sr. noon, huwag mong gisingin ang natutulog na higante. Yan tinutukoy niya ang Iglesia ni Cristo. At ang sabi nga ng namayapa na si Juan Ponce Enrile, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. At ang sabi pa nga rin ng namayapa na rin na si Miriam Defensor Santiago, huwag mong pakialaman ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Kasi talaga ang Iglesia ni Cristo solid yan sa pagkakaisa. Hindi tulad ng mga
ibang religion ng mga simbahang Katoliko, mga Christian, mga nagpapanggap na banal-banalan. Sila nga hindi nila magawang magkaisa. Kaya naman naiinggit ang ibang religious group sa Iglesia ni Cristo kasi gaya na nakikita nyo sa screen, yan, pagkakaisa nila yan. Na hindi kayang gawin ng ibang religious group ang magkaisa. Na ngayon, ang President for Studies in Asian Church and Culture na si Doktora Melba Magay. Abay may inggit yata sa Iglesia ni Cristo. Abay tinawag ba naman ng kulto ang lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo? Inggit ka sa pagkakaisa ng buong samahan ng Iglesia ni Cristo para tawagin mo na kulto. At ang sabi pa niya, panahon na daw para tapatan ang kaisahan na kulto ng Iglesia ni Cristo. Dahil daw, sila daw ang nangunguna sa kumakalat na destabilization laban daw sa gobyerno. Naku po, Lola, baka magalit sa inyo ang Iglesia ni Cristo niyan. Panoorin natin ito. Sa tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Paano? At tapatan na rin po si Kibuloy. Napasama ang naman lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plus. Wala, kulto. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay sa tulong ng mga kulto. Kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato. Nagpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado. At meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic always, wala siyang originality. Ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Parang ikaw yata yung demonyo. Kaya ngayon, yung merong people power o meron din silang people power na ilalabas. Playbook na po nila yan. Kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million na mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. Wala talaga kayong pakialam. For the longest time, sa inyo na nanggaling mga yan. politiko dito sa simbahan na ito. Diyos ko Dahil po. nagba-black voting sila. Wala kayong pakialam sa nakawan, Lola. Kasi tayo Hindi pwede yung ini-skew yung eleksyon dahil merong isang kulto nagsasabi, lahat kayo bumoto sa ganitong kandidato. Mas kulto pa nga kayo, Diyos ko. Mga mahuhusay. Hinahayaan nyo lang pagnanakaw. Kagaya ni Sagisag. Hindi na po siya tumuloy na kandidato bilang senator dahil ayaw niyang pumila dito sa mga humihingi ng boto ng INK. Grabe si Lola, at ito po ang problema natin na malaki na hindi natin sinasabi. And I think it's time to name this, no? That from time immemorial, tanda mo na, Lola, ganyan ka pa. Democratic process. In other words, a minority religion na kulto, no? Ay nakapangyayari. Kaya marami silang mga galamay sa ating gobyerno. Tayo, anong ginagawa natin? Wala kayong pakialam. Mga ebangheliko, 25 million. Wala nga kayong pagkakaisa. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang coalition na sadyang magiging hindi nyo nga magawa ng ating Panginoon sa panahon ang engot naman ni Lola. Yun lamang po. Okay. Meanwhile, ito pala yung kulto. Catholic cult in Spain. Katoliko daw pala ito. Ito talagang matandang ito. Matanda na wala pang pinagkatandaan. Si Lola, kung tawagin niyang kulto, ang Iglesia ni Cristo, wagas. Grabe siyang manghusga, no? Ang Panginoon nga hindi mapanghusga. Siya pa. Pero sa kanya na nanggaling. Marami daw sila. Pero hindi nila magawang magkaisa. At wala daw silang pakialam sa nangyayari ngayon. Sa kanya na mismo nanggaling yun. Kung magsagawa man ng movement itong Iglesia ni Cristo, ay para naman po yun sa kapayapaan at anti-corruption. Gusto ng Iglesia ni Cristo na walang maging korupsyon sa bansa upang maunlad po ang pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi po binubulsa ang pera ng taong bayan ng mga nakaupong politiko. Ganun po, Lola, ang nais ng Iglesia ni Cristo. Sa inyo na nga nanggaling, wala kayong pakialam.
Kaya wala kayong pagkakaisa. Tapos gusto niyo pang bumuo ng coalition na tapatan ng Iglesia ni Cristo. Sige nga, punta nga kayo dun sa Luneta. Bumuo kayo ng 1,000,000 mahigit na katao na mga miyembro ninyo. Ewan ko lang kung umabot pa kayo ng 10,000 doon. Hindi niyo matatapatan ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Yan ang walang-wala kayo. Kaya ang ibang taong bayan, hindi nire-respeto ang iyong relihiyon, ang inyong kinabibilangan na relihiyon. Kasi nga wala kayong pagkakaisa. At ang iba, hindi naniniwala sa inyong mga kaparian, sa mismong mga nagbabahagi ng salita ng Diyos kasi mga korap din po at may mga tinatagong baho. At grabe kung sabihin niyo pa, Lola, na mga demonic yung sinasagawa, mga ginagawa ng Iglesia ni Cristo, kulto daw. Sino kayo? Bago kayo magtatalak, Lola, ay gawin niyo po muna ang ginawa ng Iglesia ni Cristo ng pagkakaisa. Punta kayo doon sa Luneta, magtumpok-tumpok kayo doon. Ewan ko na kung makabuo kayo ng 1,000,000 mahigit na katao. Kaya nga ngayon, kinaiinggitan po ang pagkakaisa, ang tunay na pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo ng ibang mga religious group. Dahil totoo naman, pagdating sa pagkakaisa, number 1 po ang Iglesia ni Cristo. Kaya't wag niyo pong kakalabanin, lalong-lalo na ng mga politiko, ang buong Iglesia ni Cristo. Dahil magugulo po ang buhay ninyo. Ano ang inyong opinyon sa mga sinabi ni Lola na ang Iglesia ni Cristo daw ay kulto? Papayag ba kayo, aking manonood? Miyembro din ba kayo ng Iglesia ni Cristo? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.